Sa umiigting na kaguluhan dito sa Senado, tunay nga na masasabi natin ngayon na dito sa Pilipinas, dati pera lang ang ninanakaw. Ngayon, pati posisyon at kapangyarihan. Ito si Attorney Michael Perario, pag-usapan natin yan. Itong mga huling dumaan na araw, gumagawa ang kampo ni Gatchalian ng mga hakbang upang i-consolidate sa kanyang sarili ang kapangyarihan ng Senate President kahit na hindi siya elected as Senate President. Muli, sinasabi ko na siya ay inelect as Senate President pro tempore and he was never elected as Senate President. Meron lamang pong mga pagkakataon under the Senate rules kung saan ang Senate President pro tempore ay magte-take over bilang Senate President. Just in case mag-resign ang incumbent Senate President, yan ay si Alan Peter Cayetano, kung siya ay matanggal sa pamamagitan ng pag-expel sa kanya sa Senado by a 2/3 vote, or kung siya ay mamamatay or kaya ma-disqualify kung nagkaroon siya ng disqualification case before siya umupo. Wala sa mga sirkumstansya na yon ang nangyayari para bigyan ng karapatan si Win Gatchalian para mag-assume ng acting Senate President. Tingnan niyo man po sa konstitusyon at under the bylaws of the Senate rules, wala pong posisyon na acting Senate President. You know, it's either you are the Senate President or you are Senate President pro tempore. So, sa sitwasyon na ito, si Alan Peter Cayetano pa rin ang Senate President because he was elected by 13 senators. Si Gatchalian was only elected by 12. They can only replace Alan Peter Cayetano with same number of votes, 13. Kaya ngayon importante pinag-uusapan yung quorum na yan at pilit nilang binabawasan yung bilang para nag-umpisa sila sa election ng Senate President or Senate President pro tempore. Pero kung naniniwala talaga sila na meron silang sapat na bilang, ay bakit hindi nila inelect si Gatchalian bilang Senate President? Bakit Senate President pro tempore lang? That's a question. At ngayon, malinaw ito ay talagang pag-agaw ng kapangyarihan. Inagaw niya yung titulo. Actually, hindi naman siya Senate President. The Senate President remains to be Alan Peter Cayetano. Inagaw niya yung kapangyarihan na mag-exercise ng power as Senate President. Pero siya ay Senate President pro tempore. Hindi naman kayo mga bobo, mga edukado naman kayo, alam kong marunong kayo magbasa, pero bakit ginagago ninyo yung batas ng Pilipinas at ang ating konstitusyon para mag-fit sa inyong naratibo o sa inyong gusto? Ultimately, ang objective po nila dito ay i-reduce ang bilang pati ng mga required na senador para bumoto para sa Senate President. At ngayon nga, ang bilang nila ay 22 na lang dahil daw wala si Jinggoy, nakakulong, si Bato is unaccounted for in hiding. And so, saan tayo patungo niyan sa kanilang ganitong argumento? Unti-unti, dinadala nila tayo doon sa aspeto ng impeachment at nagsasabi na nga itong si Gatchalian na siya as acting president can preside over the impeachment proceedings kahit na hindi siya ang Senate President. Again, ito ay malinaw na pambababoy at pagbasura, pag-iisang tabi sa ating konstitusyon at mga umiiral na batas. Kaya bilang abogado, I am being offended by these things that they are doing sa ating saligang batas. Kasi nga, dati pera lang ang ninanakaw eh. Ngayon, pati posisyon in broad daylight. They are robbing us of the rightfully elected Senate President in broad daylight sa ilalim ng matingkad na sikat ng araw. Ninanakaw nila, that is the exact term, ninanakaw po nila ang posisyon ng Senate President kasi in the end ang gusto nila nito, sila ang mag-preside over the impeachment proceedings. And then kung mai-reduce nila yung number, magbabago ang bilang ng requirement na dati ay 16, yung 2/3. On the basis of 22, pwedeng ang kanilang bilang ng majority or 2/3 ay magiging 15 na lamang. Kasi yung 14 point something na bilang ay pwedeng sabihin nila na ito na yung bilang na kailangan namin at the moment. So,
kailangan na lang nila nito, kung meron na silang 12 ngayon, kailangan na lang nila ng 3, para ma-impeach nila si Sara Duterte. Pero gagawin nila yan sa pamamagitan ng talagang malinaw at taahasan na pagsalaula sa ating konstitusyon. Bakit? Kasi ang pakiramdam nila, kaya nilang gawin ito. At tayo mga mamamayan, wala tayong magagawa dito kundi magreklamo. Hanggat hawak nila ang kapulisan, ang NBI, at yun na nga yung kanilang ginagawa. Sinabi ko sa inyo noon, nung nag-umpisa itong mga kaguluhan na ito, gagawin nilang makontrol ang Senado sa pamamagitan ng puwersa. Gagamitin nilang pulis, gagamitin nilang NBI. At kanina, nasaksihan na naman natin ito. Under the guise of a threat in the Senate, ni-lockdown nila ang Senado. Kunyari, meron daw threat, meron daw nag-hack sa system ng Senado at meron daw bomb threat or whatever, this pinauwi nila yung mga empleyado para hindi matuloy yung Senate Blue Ribbon Committee hearing nila Senator Marcoleta kasi may lalabas pa na 14. Kinatatakutan nila yung lalabas pa na 14. Sa totoo niyan, wag lang yung 14 ang katakutan ninyo kasi nagtatanong na ang taong bayan. You are now being accounted for. Everyone who is also missing. People are asking, nagtatanong na ang taong bayan, anong ginawa kay Orly Gutesa. At ngayon nga may lumalabas sa mga balita na baka pinatay na si Orly Gutesa. Hanggang kailan titiisin ng taong bayan ang inyong ginagawa na pambabastos sa ating saligang batas? Kaya pasensya na kayo, nagamit ko yung amin kasi parang amin lang ito. Mukhang kayo mismo na nanumpa na kayo ay ipagtatanggol ninyo ang ating konstitusyon na hindi nyo na kinukonsiderang inyo ang konstitusyon na ito. At yung ganyang klase ng posturing o mga pag-iisip ng mga pinuno, these are dangerous mindset because ito ay isang kaisipan ng mga absolute na mga diktador at wala silang pakialam sa sentimiento at sa outcome nito sa ating mga mamamayan, sa ating ekonomiya, sa kabuhayan ng lahat. Ang mahalaga sa kanila ay ang pananatili sa kapangyarihan. Bukas ay araw ng kalayaan. Marami sa atin ang magwawagayway ng ating watawat. Ang watawat na madalas na hinahalikan ni Presidente Digong bilang simbolo ng kanyang pagmamahal. Ngayon o bukas, ano pa ba ang kahalagahan ng ating watawat? Ano ang kahalagahan ng pakikipaglaban para sa ating kalayaan kung ang mismong mga pinuno na pinagkatiwalaan natin ng kapangyarihan na yan ang siyang bababoy at babastos sa ating mga karapatan sa ilalim ng saligang batas? Ang konstitusyon lamang ang tunay na naggagarantiya ng ating kalayaan. Hindi ito optional. Hindi ito naaayon lang ang pagsunod sa kung kailan ninyo gusto. Ang ating saligang batas ay dapat sundin sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. At narito ang taong bayan naniningil na sa inyo. At lagi kaming nakatutok sa inyo. Huwag niyong isipin na naloloko niyo na ang mga mamamayan dahil hindi kami kikibo tungkol dito. Lahat kami, ang lahat ng iskumbro dito sa Pilipinas, dadating ang panahon tatayo laban sa inyo. Kaya tayong lahat, patuloy tayong magmasid, patuloy tayong makialam, patuloy tayong magsisipag-aral sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.